warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa isang senador. Alin ba ang masusunod? Rome Statute o Republic Act 9851? At pwede bang pigilan ng Senado ang arrest? Unahin po natin ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Mahalagang tandaan po natin na isabatas ito noong 2009 bago pa tayo maging miyembro ng Rome Statute noong 2011. Ibig sabihin, kahit noon pa man, may sarili ng batas ang Pilipinas laban sa crimes against humanity. At dahil ang Republic Act 9851 ay batas ng Pilipinas, ito ang direktang umiiral sa ating bansa. Samantalang ang Rome Statute ay isang international treaty na kailangan pa rin ipatupad sa pamamagitan ng local law. Kaya sa usapin ng arrest at surrender sa ICC, Republic Act 9851 ang pangunahing batas na sinusunod ng Pilipinas. Ano ba ang sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute? Kapag may taong inaresto dahil sa ICC warrant, kailangan dalhin siya sa korte ng bansang umaresto sa kanya para sisiguraduhin ng korte na tama ang taong inaresto at siya yon. Pangalawa, wasto ang proseso ng pag-aresto. At pangatlo, nirerespeto ang karapatan ng akusado. Mahalaga po ito. Hindi direktang sinasabi ng Article 59 kung paano mangyayari ang arrest sa Philippines. Ang sinasabi lang nito ay gamitin ang sariling batas ng bansa. At sa atin, yun ang Republic Act 9851. Kaya may mga desisyon na rin ang ating Korte Suprema tungkol dito. Sa Bayan Muna versus Romulo noong 2011, sinabi ng Supreme Court na ang surrender sa International Tribunal ay maaaring gawin ng Pilipinas. Sabi ng Section 17 ng Republic Act 9851, para sa interes ng hustisya, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na huwag nang magsagawa ng sariling investigasyon o pag-uusig kung may ibang korte o international tribunal na tulad ng ICC na nagsasagawa na ng investigasyon o paglilitis sa parehong krimen. Sa halip, maaaring isuko o ipa-extradite ng Pilipinas ang pinaghihinalaan o akusadong tao sa tamang international court o sa ibang bansa ayon sa umiiral ng mga batas at kasunduan tungkol sa extradition. Sa madaling paliwanag, pinapayagan mismo ng Republic Act 9851 na makipagtulungan ang Pilipinas sa international tribunals tulad ng ICC kung sila na ang nakikinig sa kaso. Sa Pangilinan naman versus